So ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, sa Republic of Mindanao, Province of China, ni Digong, ang Davao City. Ayun mga kababayan, meron naman tayong panibagong pag-uusapan at meron naman tayong panibagong bubuljakin, no? Or sasagutin, no? At babarahin, no? Sa madaling salita, may rights po tayo magbara kasi hindi naman po tayo ulyanin, hindi naman po tayo tanga at hindi po tayo bobo, no? Na hindi nakakaalam sa mga pangyayari. Dito mga kababayan, nakalagay na pinagtanggol, no, ni Robin Padilla or ni Senador Robin Padilla si dating presidenteng Duterte, na kung saan napakabait at relihiyosong tao daw po ito, no? According dito sa news Inquirer.net, no, pinagtanggol po Robin Padilla, ex-President Duterte is non-violent, he's kind and religious. So hindi daw po masamang tao si Duterte, ano daw ito, mabait, matulungin at relihiyoso. Sorry. Sabi nga dito mga kababayan ni Robin Padilla, ako na po ang nagsasabi sa inyo, sa inyo po, former President Rodrigo Duterte is not a violent man. Napakabait po at relihiyoso ang taong yan. Behind the curtain of politics, paumanhin po sa mga nagsasabi kung may legal liability, haharapin po ito ni Mayor. Pinanganak na handa naman lagi si Digong. Yeah? So ang sabi nga dito ni Robin Padilla, dito, former President Rodrigo Duterte, known for his moniker, the Vanisher, is not a violent man. At least according to the Partido Demokratiko Pilipino or PDP Laban, President Robin Padilla made the clarification on Tuesday after Duterte joked about wanting to kill at least 15 senators to make more vacancies for the senatorial bid he is endorsing. So, sabi nga ni Robin Padilla, ako na po ang nagsasabi sa inyo po, former President Rodrigo Duterte is not a violent man. Napakabait po at relihiyosong taong yan. Behind the curtains of politics, Padilla said in a text message to the reports. So, dito, mga kababayan, para sa akin, anong kahihiyan na naman po ba ito, Binoy? Yeah? Paano mo nasabi? No? Dito sa balita. Paano nasabi ni Binoy na si Duterte ay hindi violenting tao, napakabait, at relihiyosong tao? Baka nakalimutan mo, Senador Robin Padilla, kung paano pinagmumura ni Digong ang Santo Papa at ang simbahang Katolika, ang pare at ang Diyos. Yun ba yung sinasabi mong makatao, makarelihiyoso, mabait? Robin, hindi po namin makakalimutan mula noong 2016 kung paano po pagmumurahin ni Rodrigo Duterte ang Panginoon, ang Santo Papa at ang mga pare. Hindi po kami bungol, hindi po kami tanga at hindi din po kami bobo na katulad ng iba dyan na nasa politiko na. Pera lang ang mahalaga kaysa sa pagsiservisyo sa bayan. Hindi kami ulyanin. Hindi kami bungol, hindi kami bulag, at hindi kami nakakalimot kung paano pagmumurahin ni Duterte ang Panginoon, ang Santo Papa at ang mga pare. Hindi lang din po mga panauhing pangrelihiyon ang pinagmumura niya, kundi pati ang mga diplomat sa iba't ibang bansa. Kabilang na dyan ang mga Prime Minister, kabilang na dyan ang mga Secretary of States na pinapalayas niya noon. At hindi din po namin makakalimutan kung paano niya pagmumurahin si Barack Obama, ang mga reporter sa Amerika, at pati ang mga reporter sa bansang Pilipinas. Hindi namin makakalimutan yan, Robin. Baka ikaw nakalimutan mo kasi may pagkamatanda ka na. Pero kami, hindi po namin makakalimutan yan. Nakatatak na sa isipan ng taong bayan. Maskin yung mga DDS noon na ayaw na maging DDS ngayon, gising na gising. Hindi mo po ba alam, Senador Robin Padilla, na 36% pure, solid, loyalista na supporters ni Bongbong Marcos and 18% na lang po ang solid supporters ni Duterte. Hindi po namin makakalimutan yan, mga kababayan. Di ba? So, baka nakalimutan mo din, Robin Padilla. Ang sabi mo, relihiyoso, ilan po ang pinagmumura ng mga diplomat
ni Duterte. Ilan din po ang pinagmumura ni Duterteng reporters. Ulitin ko, pati ang mga presidente or mga prime minister ng ibang bansa ay pinagmumura niya. Kaya nga isa sa rason yan na sabi ni Congressman Erwin Tulfo na si Duterte kaya limitado ang kanyang paglipad or pag-alis sa bansa kasi siya po ay nakaban. Maliban na lang sa Russia, China at ibang lugar sa Asia ay pwede siyang pumunta. Pero sa Europe, sa Amerika, siya po ay nakaban dahil sa maganda na ugali na pagmumura ni Duterte. Di ba? Ngayon, Senador Robin Padilla, may tanong kita. Saan banda yung sinasabi mo na si Duterte ay makatao? Sa pagdating sa makadiyos, minura niya ang simbahang Katoliko, minura niya ang mga pari, minura niya ang Panginoon. Di ba? At Senador Robin, baka nakalimutan mo, saan banda yung sinasabi mong makatao si Duterte? Kung babalikan po natin yung mga pangyayari noon, no? Kung babalikan natin yung mga pangyayari noon, nakalimutan mo po ba na almost 30,000 po ang pinapapatay niya sa war on drugs nung siya ang dating presidente? At baka nakakalimutan mo po, Senador Robin Padilla. At baka nakalimutan mo po, Senador Robin Padilla, almost 30,000 po ang pinapapatay ni Digong sa kanyang war on drugs. Di ba? At baka nakalimutan mo po, si Digong po ang pinaka-mastermind sa extrajudicial killings na nangyari na pinangunahan ni Digong ang Davao Death Squad. Kung naalala mo po, isa nga din po si Senador Laila de Lima sa kanya sanang ipapa-ambush at ipapatumba sa pamamagitan ng pagtistigo ni Las Cañas at ni Matubato. Kung naalala nyo po, kamakailan lang, nung nakaraang 2 buwan na nakalipas, si Matubato ay pumunta po ng ICC at magwi-witness nga po ito dahil siya nga po ang isa sa mga gunman na pumapatay na inuutusan ni dating Pangulong Duterte sa Davao Death Squad or sa extrajudicial killings niya, na kung saan pumunta ng Cuare si Laila de Lima at kung tumuloy itong pumunta sa taas, patay sana ang dating Senador Laila de Lima. Baka nakalimutan niyo po, 30,000 po ka mga Pilipino ang namatay na hindi namatay dahil sa war on drugs at pinatay na hindi dinaan sa tamang proseso or due process. At wala din po sa ating saligang batas na kung saan kapag nakita kang nagshabu at nakita kang nagtinda ng shabu ay papatayin ka. Ngunit ang nakasaad at nakasulat sa saligang batas na kapag ikaw ay nakagawa ng krimen, ikaw po ay lilitisin, arestuhin at ikulong. Kapag ikaw po ay nanalo sa kaso, magiging absuelto ka. Pero pag hindi ka nanalo sa kaso, ay talagang makukulong ka na may sinasabing reclusion perpetua. Diba? So yun po mga kababayan, yung ating vlog ngayon. Hindi na po natin masyadong pahabaan. At anong kahihiyan na naman ito at kasinungalingan ang sinasabi ni Robin Padilla. Actually, lahat naman ng tao may kabutihan. Lahat naman ng tao na may tinatagong kabutihan sa ilalim ng ating puso. Ngunit hindi po ito mapagtakpan ng libu-libo at milyon-milyong mata ng Pilipinong nakakamatsyag, nakakapagmasid at nakakapag-imbestiga laban sa sinasabi ni Robin na si Digong daw ay napakabait at relihiyosong tao. Diyan po kayo nagkakamali. Hindi po kami bulag, hindi po kami bingi at hindi rin po kami ulyanin na hindi makakaalala sa mga nagawa na kabulastugan ng dating Pangulong Duterte. So maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.